Ang iyong mga bato, kapag nasira, ang buong katawan ay masisira. Kung higit ka sa 70 taong gulang, suriin ang mga mani na kinakain mo ngayon. Ilalabas ko ang mga tahimik na gawin na sumisira sa iyong mga bato. Ikwento ko muna sa inyo ang tungkol kay Lola Elena, 75 taong gulang, na bumisita sa aking klinika. Siya ay palaging aktibo, madalas maglakad sa bundok, at araw-araw ay kumakain ng isang dakot ng mga mani na sinasabing mabuti sa kalusugan. Sabi niya, tiwala siya sa kanyang kalusugan. Ngunit kamakailan, nagrereklamo siya na paggising niya sa umaga, namamaga ang paligid ng kanyang mga mata, at pakiramdam niya ay sobrang bigat ng kanyang katawan. Pagkatapos ng mga pagsusuri, nakita na ang function ng kanyang bato ay bumaba na sa 60%. Kinuha ni Lola Elena ang aking kamay at nagtanong na parang nagrereklamo, "Doktora, hindi ako umiinom ng alak, hindi ako naninigarilyo, at pinipili ko lang ang mga pagkain na mabuti sa katawan. Bakit ganito ang kalagayan ng aking mga bato?" Ito ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa mga bato. Hindi nagsasalita ang bato kahit 80% na ito ay nasira. Kaya tinatawag natin ang mga bato na tahimik na mamamatay. Sa kasalukuyan, noong 2026, ayon sa istatistika ng Pilipinas, halos 4 sa 10 matatanda na 65 taong gulang pataas ang nagdurusa sa chronic kidney disease. Napakarami, di ba? Kahit pakiramdam mo ay malusog ka ngayon, maaaring unti-unti nang napapagod ang iyong mga bato sa loob. Lalo na pagdating ng 70 taong gulang, ang function ng glomerulus, ang paunahing filter ng bato, ay bumababa sa 70% ng peak nito. Mahirap ba pakinggan ang salitang glomerulus? Ipaliwanag ko ng simple. Sa mga bato ng ating katawan, mayroong humigit kumulang 1,000,000 glomeruli na maliliit na kumpol ng mga daluyan ng dugo. Isipin mo ito bilang isang napakagandang salaan na ginagamit sa kusina. Noong bata ka pa, matibay ang salaan na ito kaya nasasala nito ang halos lahat ng dumi at pinabababa lang ang malinis na tubig. Ngunit kapag ikaw ay higit sa 70, luma na ang salaan na ito, nabubutas o nababarahan ng dumi. Maaari mong isipin na simula sa edad na 40, ang E-score ng iyong bato ay bumababa ng 1 puntos bawat taon. Kaya kung ikaw ay 70 taong gulang, ikaw ay nabubuhay na mayroon ng 30 puntos na bawas. Kung ang iyong glomerular filtration rate ay 60 puntos sa health check-up, at ikaw ay nag-alala na ito ay normal na, sa katunayan, ang bilang na iyon ay isang kritikal na hangganan para sa mga matatanda na nasa 70 taong gulang. Kung ito ay pababayaan pa, maaaring dumating ang kakilakilabot na sitwasyon kung saan kailangan mo ng dialysis o tuluyang huminto ang iyong bato. Ngunit marami, tulad ni Lola Elena, ang gumagawa ng nakamamatay na pagkakamali. Ito ay ang pagkain ng mani ng walang pag-iingat dahil sinasabing mabuti sa kalusugan. Ang mga mani ay kilala na mabuti sa puso at utak, kaya ito ang paboritong merienda ng mga matatanda. Ngunit ang ilang mga mani ay parang naglalabas ng apoy sa mga bato na may edad na 70 pataas. Kapag ang bato ay hindi na makapag-filter ng dumi, at ang ilang sangkap ay labis na pumapasok, ito ay nagiging lason sa halip na suplemento. Sa kabilang banda, ang ilang mani ay maaaring maging himala na gamot na nagbibigay buhay sa namamatay na bato. Mayroong talagang mga kaibigan na nagpapababa ng pamamaga ng bato at naglilinis muli ng filter. Ngayon, malinaw kong ipapaliwanag sa inyo ang 3 pinakamasamang mani na unti-unting sumisira sa iyong mga bato, at sa kabaligtaran, ang 3 pinakamagandang mani na naglilinis ng iyong mga bato. Hindi mahalaga kung gaano na edad ang iyong mga bato. Kung pakinggan mo ng mabuti ang aking sasabihin ngayon at palitan mo ang iyong dieta simula bukas, magsisimula muling huminga ang iyong mga bato. Ang kalusugan ng bato ay kayang protektahan hanggat alam mo ang tungkol dito. Pagkatapos kumonsulta sa akin, pinalitan din ni Lola Elena ang uri ng mani na kinakain niya at binago ang kanyang mga gawi sa pamumuhay. Bilang resulta, nawala ang kanyang pamamaga at masigla na siya ngayon. Bago tayo dumako sa pangunahing paksa, maaari mo bang pindutin ang like button upang ang mahalagang impormasyon sa kalusugan na ito ay maibahagi din sa iyong mahalagang pamilya at mga kaibigan. Ang isang like mula sa iyo ay isang malaking tulong sa pagliligtas ng mga bato ng mga matatanda sa Pilipinas. Pindutin ito ngayon. Sige, ngayon, isa-isahin natin kung ano ang mga pinakamasamang mani na tahimik na sumisira sa iyong mga bato.
Ito ay napakadelikadong pagkain na maaaring maging lason sa halip na suplemento para sa mga matatanda na nasa 70 taong gulang pataas at may mahinang function ng bato. Una, ang mani na dapat mong alisin agad sa iyong hapagkainan ay ang Brazilian nut. Ang Brazilian nut ay naging tanyag noon dahil sa anti-cancer effect nito. Ngunit, para sa iyong bato na higit sa 70 taong gulang, ito ay maaaring maging isang nakamamatay na pampasigla. Dahil ang Brazilian nut ay naglalaman ng labis na selenium. Ito ay isang sangkap na mahalaga sa ating katawan, ngunit anumang sobra ay nakalalason. Ang pagkain lamang ng isang piraso ng Brazilian nut ay lumalampas na sa inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng selenium. Kayang ilabas ng mga kabataan ang sobrang selenium sa labas ng katawan, ngunit ang mga bato ng 70 taong gulang na may luma ng filter ay hindi kayang salain ang labis na sangkap na ito. Sa huli, ang hindi nasasalang selenium ay direktang nagpapalakas sa mga maliliit na daanan sa bato, ang renal tubules. Ito ay parang sa pilitang pagtulak ng malalaking bato sa isang salaan. Kung paulit-ulit ang prosesong ito, unti-unting mamamatay ang mga selula ng bato at sa huli ay titigas ang bato. Dagdag pa rito, ang Brazilian nut ay mayaman din sa phosphorus. Kung hindi kayang ilabas ng bato ang phosphorus, kukunin nito ang calcium sa ating katawan at magdudulot ng osteoporosis, kung saan nabubutas ang buto. Sa halip na maiwasan ang cancer, nasisira ang bato at buto. Kaya, kung ikaw ay higit sa 70, mas mabuting kalimutan na ang Brazilian nut. Ikalawa, ang dapat mong maging maingat ay ang mani na pinakamadalas nating kainin, ang peanut. Lalo na ang mga inihaw na peanut na nabibili sa palengke o supermarket, o ang mga peanut na may maalat na seasoning, ay dapat mong ituring na kaaway ng iyong bato. Mayroong dalawang pangunahing dahilan. Una, dahil sa nakakatakot na fungal toxin na tinatawag na aflatoxin. Dahil manipis ang balat ng peanut, madaling magkaroon ng amag na hindi nakikita kung hindi ito naitago ng maayos. Ang toxin na ito ay masama para sa atay, ngunit ito ay direktang tumatama sa bato, ang sistema ng pagsasala ng ating katawan. Ang mga matatanda na nasa 70 taong gulang pataas ay may mahinang immune system, kaya kung malantad sa toxin na ito, maaaring biglang bumagsak ang function ng bato. Ikalawa, ito ay ang sodium. Naaalala niyo ba ang alat na natitira sa inyong kamay kapag kumakain ng inihaw na peanut? Ang bato ay isa ring regulator ng presyon ng dugo, at kapag labis ang sodium na pumapasok, tumataas ang presyon sa loob ng bato. Ito ay parang kapag kinuyom mo ang dulo ng hose, lumalakas ang daloy ng tubig. Ganito ang nangyayari sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato, napakalaking presyon ang inilalagay. Sa huli, pumutok o lumalaki ang mga daluyan ng dugo sa bato, lumalabas ang protina sa ihi, at unti-unting nawawala ang function ng bato. Kung gusto mong kumain ng peanut, mas mabuting kumain ng kaunting pinakuloang peanut na may balat pa, kaysa kumain ng isang dakot ng inihaw na peanut, na parang itinutulak mo ang iyong bato sa bangin. Ikatlo, ang mani na dapat mong iwasan ay ang pistachio. Marami ang mahilig dito dahil sa kulay berde at masarap na lasa nito, di ba? Ngunit para sa mga taong may kahit kaunting problema sa bato, ang pistachio ay parang bomba ng potassium. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng bato ay ang panatilihing stable ang antas ng potassium sa ating katawan. Ang potassium ay mahalaga para sa paggalaw ng mga kalamnan at puso, ngunit kung nasira ang bato at hindi kayang ilabas ang potassium, magkakaroon ng hyperkalemia, kung saan labis ang potassium sa dugo. Ang pistachio ay may napakataas na potassium content kumpara sa ibang mani. Kahit isang dakot lang ang kainin, halos 300 mg ng potassium ang papasok sa katawan. Ang bato ng 70 taong gulang na matatanda ay walang kakayahang iproseso ang napakalaking dami ng potassium na ito. Ano ang mangyayari kung maipon ang potassium sa dugo? Maaaring biglang maging irregular ang tibok ng puso, arrhythmia, o, sa mas malubhang kaso, maaaring huminto ang puso, na nagdudulot ng panganib ng bigla ang pagkamatay. Kung madalas kang nakakaramdam ng palpitations o pamamanhid ng kamay at paa, maaaring ang pistachio ang sanhi nito. Mahalaga na tandaan mo na ang merienda na kinain mo para maging malusog ay maaaring maging isang nakakatakot na sandata na nagpapahinto sa puso. Mga kaibigan, napakahalaga ng 3 kwento ng mani na sinabi ko ngayon. Huwag mo lang itago sa iyong sarili, ibahagi mo agad ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Kapag nasira ang bato, napakahirap itong ibalik.
Ang isang click mo sa pagbabahagi ay maaaring maging isang himala na nagliligtas sa bato ng isang mahalagang tao. Pindutin ang share button sa ilalim ng video ngayon at ikalat ito. Ngayon na nakita mo na ang mga delikadong bagay, oras na upang alamin ang tungkol sa pinakamahusay na mga mani na naglilinis ng mga baradong daluyan ng dugo at nagbibigay buhay muli sa mga bato. Dahil ang mga bato na nasa edad 70 pataas ay hirap na sa sobrang pagsasala, kailangan ang matalinong pagpili na nagpapababa ng pasanin habang punong-puno ng nutrisyon. Una, ang himalang mani na lubos kong inirekomenda sa mga matatanda na 70 taong gulang pataas ay ang pecan. Para sa mga nag-aalala sa kalusugan ng bato, ang pecan ay masasabing isang kaloob mula sa Diyos, isang customized na suplemento. Dahil sa lahat ng mani, ito ang may pinakamababang nilalaman ng potassium at phosphorus na pinakakinainisan ng bato. Nabanggit ko kanina na ang pinakamalaking problema ay ang pamamaga ng glomerulus, ang filter ng bato. Ang malakas na antioxidant component na nasa pecan ay gumaganap bilang isang palamig na bumbero na nagpapababa ng pamamaga sa glomerulus na ito. Lalo na, ang ORAC value na nagpapahiwatig ng antioxidant index ng pecan ay mas mataas kaysa sa ibang mani at pinipigilan nito ang mga selula ng bato na tumanda, ma-oxidize at tumigas. Kahit ang mga matatanda na nasa 70 taong gulang pataas, na unti-unting bumababa ang E-score ng bato, ay maaaring kumain ng pecan ng medyo panatag ang loob. Ito ay isang napakabihira at ligtas na kaibigan. Ikalawa, ang gem-like na mani na magpoprotekta sa mga daluyan ng dugo ng iyong bato ay ang hazelnut. Ang hazelnut ay hindi lamang masarap, kundi ito rin ay nagsisilbing isang maaasahang bantay na nagpoprotekta sa mga maliliit na daluyan ng dugo ng ating bato. Ang dahilan ay dahil sa vitamin at manganis na sagana sa hazelnut. Mga kaibigan, ang bato ay masasabing isang malaking kumpol ng maliliit na daluyan ng dugo. Kailangan ng malinis at elastiko na mga daluyan ng dugo para gumanap ng maayos ang bato. Ang mga nutrisyon sa hazelnut ay nagpapapakinis at nagpapatibay sa endothelial cells, ang manipis na lamad na bumabalot sa panloob na dingding ng mga daluyan ng dugo, parang nilagyan ng langis. Kapag ang mga daluyan ng dugo ay malusog at maliksi, mas mahusay na naipapadala ang dugo sa bawat sulok ng bato at mas epektibong nasasala ang mga dumi. Ang pinakamalaking problema pagdating ng 70 ay ang pagtigas ng mga daluyan ng dugo, ngunit ang hazelnut ay parang isang masipag na merienda na nagpapalawak ng daanan patungo sa bato at tumutulong upang hindi ma-overload ang filter. Ikatlo, ang matatag na taga-suporta na pumipigil sa pagbuo ng nakakatakot na bato sa bato ay ang pumpkin seeds. May mga matatanda na naghirap dahil sa kidney stones. Ang sakit nito ay napakalaki, maihahalin tulad sa sakit ng panganganak. Ang pumpkin seeds ay mayaman sa magnesium, at ang magnesium na ito ay direktang humahadlang sa pagbuo ng calcium residues sa bato upang maging bato. Ibig sabihin, nililinis nito ang ilalim ng maaga upang hindi maipon ang dumi sa bato at maging matigas na bato. Gayunpaman, may isang bagay na dapat mong tandaan dito. Kung ang function ng iyong bato ay bumaba na ng husto at na-diagnose ka na may chronic kidney failure stage 4 o mas mataas, dapat mong kontrolin ang dami ng pumpkin seeds na kinakain mo dahil sa phosphorus content nito. Ngunit para sa karaniwang matatanda na nasa 70 taong gulang pataas o sa mga nasa simula pa lang ng pag-aalala sa kalusugan ng bato, walang mas mahusay at mas matatag na suplemento sa bato kaysa sa pumpkin seeds. Dito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang katotohanan na marami ang nagtataka. Marami ang nagtatanong, Doktora, sinasabi na ang mga taong may masamang bato ay hindi dapat kumain ng phosphorus, ngunit ang mga mani ay mayaman din sa phosphorus, di ba? Ngunit may isang nakakagulat na twist dito. Ang phosphorus na nasa processed foods tulad ng ham o sausage, o sa mga inumin tulad ng cola, ay 100% na nasisipsip sa ating katawan at walang awa na ginugulo ang ating mga bato. Ngunit ang plant-based phosphorus na nasa mani tulad ng pecan o pumpkin seeds ay nakakulong sa isang napakatigas na network na tinatawag na phytate. Kaya, kahit pumasok ito sa ating katawan, 30% hanggang 50% lamang ang aktwal na nasisipsip. Ibig sabihin, ang phosphorus na nasa mani na ibinigay ng kalikasan ay maaaring ituring na mabait na phosphorus na kayang kontrolin ng ating katawan. Ang sagot ay hindi ang pag-iwas sa mani ng walang pag-ingat, kundi ang matalinong pagpili ng mga uri na hindi nagpapasan sa bato at mayaman sa nutrisyon, tulad ng pecan o hazelnut. Ito ang tunay na sikreto sa kalusugan.
Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho ng walang tigil 24 oras upang protektahan ang iyong mahalagang buhay, kahit sa sandaling ito. Paano kung gantihan mo ang mga bato na iyon sa pamamagitan ng pagkain ng mga magagandang mani na natutunan natin ngayon? Kung talagang nakatulong ang impormasyong ito ngayon at gusto mong simulan agad itong gawin para sa iyong mga bato, pindutin ang subscribe button at ang notification button. Ang isang click mo ay isang malaking tulong sa akin para makapag-aral at makagawa ng mas kapaki-pakinabang at siyentipikong impormasyon sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-on ng notification, hindi mo mapalampas ang susunod na mga tips sa pangangalaga ng bato na ibabahagi ko at makukuha mo agad ito. Ngayon, ibubuod ko ang mga konkretong paraan upang mailigtas ang iyong mga bato at kung paano malaman ang mga senyales ng panganib na ipinapadala ng iyong katawan. Mahalaga ang pag-alam sa teorya, ngunit sa huli, kung paano mo ito isasabuhay ang magpapasya sa kalusugan ng iyong mga bato bukas. Una, ipapaalam ko sa iyo kung paano malaman kung ang iyong mga bato ay sumisigaw na iligtas mo ako sa iyo. Pagdating ng 70 taong gulang, karaniwan na ang pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngunit iba ang dahilan ng pamamaga depende sa kung saan ito nangyayari. Kung paggising mo sa umaga ay namamaga ang paligid ng iyong mata o mukha, ito ay senyales mula sa bato. Ang bato ang nagre-regulate ng tubig sa ating katawan, at hindi nito naiproseso ng maayos ang tubig na pumupunta sa mukha habang nakahiga ka sa gabi. Sa kabilang banda, kung sa gabi ay namamaga ang iyong mga binti o bukong-bukong at malalim ang bakas ng medyas, mataas ang posibilidad na senyales ito na nahihirapan ang iyong puso. Mayroon ding isang napakahalagang peking senyales. Ito ay ang pangangati. Kung malalim ang pangangati sa loob ng iyong katawan at hindi ito rashes sa balat, lalo na kung gabi at hindi ka makatulog dahil sa pangangati, maaaring ito ay kidney disease at hindi sakit sa balat. Kapag hindi kayang i-regulate ng maayos ng bato ang uremic toxins at phosphorus levels, naiipon ang mga toxins sa dugo na nagpapagalit sa mga nerves at nagdudulot ng pangangati. Sa ganitong kaso, hindi lang gamot sa balat ang dapat mong inumin, kundi dapat mong suriin ang iyong kidney levels. Dapat mo ring tingnan ng mabuti ang mga resulta ng iyong pagsusuri. Kadalasan, sinasabi sa ospital na normal ang creatinine level at hindi ka dapat mag-alala. Ngunit sa mga matatanda na 70 taong gulang pataas na may kaunting masa ng kalamnan, maaaring normal ang level na ito kahit na malala na ang kanilang bato. Kaya, lubos kong inirekomenda na kumuha ka rin ng cystatin ni test. Ito ang pinakatumpak na ulat na nagsasabi sa iyo ng totoong edad ng iyong bato, anuman ang iyong masa ng kalamnan. Bukod pa rito, dapat mo ring siguruhin na kumuha ng ETHSIR test na nakakakita ng microscopic proteinuria na madaling makaligtaan sa karaniwang pagsusuri ng ihi upang hindi mo makaligtaan ang golden hour para mailigtas ang iyong bato. Sige, ngayon, ibabahagi ko ang aking T-kidney protection routine para sa mga matatanda na nasa 70 taong gulang pataas. Napakasimple nito, kaya subukan mo agad simula bukas. Una, ang gintong oras para kumain ng mani ay 1 oras pagkatapos kumain. Ang pagkain ng mani sa walang laman ang tiyan ay maaaring magpasan sa tiyan at maaaring biglang bumaha ang nutrisyon sa bato. Ang pagkain nito bilang merienda pagkatapos na madigest ng kaunti ang pagkain ay ang pinakamatatag. Ikalawa, huwag kainin lahat ng sabay-sabay, hatiin ito sa umaga at hapon. Ang mga maliliit na filter ng ating bato ay overloaded kapag sabay-sabay na pumapasok ang maraming mineral. Ang paghahati nito, tulad ng pagkain ng 2 o 3 piraso ng pekan o 1 kutsara ng pumpkin seeds pagkatapos ng almusal at ang natitira sa hapon kapag nagugutom, ay ang pinakamahusay na paraan upang bawasan ang trabaho ng bato. Ikatlo, dapat itong kainin ng may kasamang 1 basong tubig. Ang mani ay mayaman sa dietary fiber, ngunit kung kulang ang tubig, maaari itong makahadlang sa pagsasala ng mga dumi. Ang pag-inom ng 1 basong mainit na tubig ng dahan-dahan pagkatapos kumain ng mani ay malaking tulong sa pagpapadali ng filtration pressure ng bato at sa paglalabas ng toxins. Siyempre, huwag kalimutan na ang mani na kinakain mo sa oras na ito ay dapat na unsalted. Dito, mayroon pang isang traitor na dapat mong maging maingat. Ito ay ang anti-inflammatory pain relievers na madalas inumin para sa arthritis. Ang mga gamot na ito na kinasanayan mong inumin para sa pananakit ng tuhod o likod ay talagang nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo na papunta sa bato. Pinipigilan nito ang daloy ng dugo sa bato.
Sa katunayan, isa sa bawat 5 pasyente na may acute kidney injury ay dahil sa pain reliever na ito. Kahit gaano kasakit, ang mga taong may mahinang bato ay dapat na kumonsulta sa doktor at magpareseta ng gamot na hindi nakakasama sa bato. Bukod pa rito, dapat din nating maging maingat sa liquid fructose na nasa juice at cola na madalas nating iniinom. Ang sangkap na ito ay nagpapataas ng uric acid sa ating katawan na nagpapatigas sa mga daluyan ng dugo ng bato. Kahit na pinipili mo ang magagandang mani, kung inumin mo ang mga inuming ito ng sabay-sabay, ito ay parang nagbubuhos ka ng tubig sa butas na banga. Handa ka bang isagawa ang isa man lang sa mga routine na ibinahagi ko ngayon simula ngayon? Kung nagpasya ka na ngayon, mag-iwan ng komento na gawin o numero 1 sa comment section. Ang iyong maikling komento na ito ay magiging isang dakilang unang hakbang tungo sa isang malusog na buhay. Sa pamamagitan ng pagsuporta at paghihikayat sa isa't isa sa comments, sa huli ay muling magiging masigla ang iyong mga bato. Mga kaibigan, kumusta ang ating paglalakbay sa pangangalaga ng bato ngayon? Sa simula, maaaring nabigla ka sa balitang lumalala ang iyong mga bato. Ngunit ang nais kong sabihin sa iyo ngayon ay ang katotohanan na ang pinakamabilis na oras ay kapag iniisip mong huli na ang lahat. Ang ating katawan ay tapat na sumasagot sa ating pagmamahal. Ang mukha ni Lola Elena, 75 taong gulang, nang muli naming magkita sa klinika, ay nagningning ng husto. Ito ay pagkatapos lamang ng 3 buwan na matapang niyang itinigil ang Brazilian nuts at pistachios at pinalitan ang kanyang merienda ng pecans at hazelnuts, ayon sa aking itinuro. Higit sa lahat, nawala ang pamamaga sa paligid ng kanyang mata na gumugulo sa kanya tuwing umaga at ang matinding pangangati na nagpapapunit sa kanyang buong katawan tuwing gabi ay parang nahugasan na. Sa mga resulta ng pagsusuri, nakita ko na unti-unting bumalik sa normal ang kanyang kidney levels na nasa peligro at ikinatuwa ko ito kasama si Lola Elena. Sinabi sa akin ni Lola Elena, "Doktora, nakakadismaya na ang mga ginawa ko para maging malusog ay sa halip ay sumisira sa aking katawan, ngunit napakapalad ko na nalaman ko ang tamang paraan ngayon." Ganoon din kayo. Sa panonood lamang ng video na ito hanggang sa huli, kayo ay nasa top 1% na ng tagapangalaga ng kalusugan. Ilubuod ko ang mga natutunan natin ngayon sa 3 pangunahing punto. Una, iwasan ang Brazilian nuts, peanuts, at pistachios dahil ang mga ito ang pangunahing dahilan ng paghihirap ng mga bato na nasa edad 70 pataas. Ikalawa, sa halip pumili ng pecans, hazelnuts, at pumpkin seeds na naglilinis ng bato upang protektahan ang iyong mahalagang bato. Ikatlo, dapat kang magkaroon ng ugali na hatiin ang pagkain ng unsalted nuts, 1 oras pagkatapos kumain, kasama ang 1 basong tubig. Ano sa tingin nyo? Ngayon ay mas naintindihan nyo na, di ba? Ang kalusugan ng bato ay hindi nakasalalay sa isang malaking dosis ng gamot. Nagsisimula ito sa maliit na tapang na baguhin ang isang mani na kinuha mo ng walang pag-ingat ngayon. Walang dahilan upang sumuko o matakot sa kalusugan, kahit na ikaw ay higit sa 70 taong gulang. Ang luma ng filter ay kayang gamitin ng matagal at matibay kung aalagaan at lilinisin ng mabuti. Ako ay palaging magiging iyong mapagkakatiwalaang doktor, upang ikaw ay makakain ng masarap na pagkain kasama ang iyong mga mahal sa buhay at makapunta sa anumang lugar na gusto mo, kahit na ikaw ay 80 o 90 taong gulang na. Upang hindi mo makalimutan ang mga natutunan natin ngayon, ang pagbabahagi ng video na ito sa mga nag-aalala sa kalusugan ng bato ay magiging isang magandang pag-aaral. Maraming salamat sa inyong mahabang paggugol ng oras ngayon. Taos puso kong sinusuportahan ang muling pagiging masigla ng iyong mga bato at ang iyong bawat araw ay maging mas magaan at sariwa. Babalik ako sa susunod na may mas kapaki-pakinabang at malinaw na impormasyon sa kalusugan na magbibigay buhay sa iyong buhay. Kung talagang nakatulong ang video na ito, mag-iwan lamang ng 3 salita, "Salamat po," sa komento. Ang iyong mainit na suporta ay ang pinakamalaking inspirasyon ko sa paghahanap at pag-aaral ng mas magandang impormasyon. Maraming salamat sa inyong mahabang pakikinig. Manatili kayong malusog at payapa palagi.